Hello guys, yung susunduin, siya na yung naghihintay sa mga susundo ay biyag. Pero solid naman ang puyat at pagod nung lumapit at yumakap ang aking anak. Thank you Lord dahil kahit isang taon kami na hindi nagkita ay hindi siya nailang na yakapin ako. At syempre, habang hindi pa tayo nakakauwi, daan mo tayo sa Emporium. At itong anak ko, cellphone ko agad ang kinuha dahil gusto niya mag-video-video, gayahin daw niya ang mami niya. Oh, sige, gayahin mo ko. Pangalawang araw, bisitahin natin tong ipinagmamalaki ng badok namang inasal. In fairness, masarap din, mukhangang inasal ang lasa. At ito naman si Naria at ang kanyang kaibigan si Kaina kumakain ng pakwan na paborito nila. At syempre, magpapabida si Naria sa kanyang larong hula hoop. Ipapakita daw niya sa akin kung gaano siya kagaling. Kinahaponan, pasyal-pasyal lang kami dyan sa kalsada dahil sa kalsada lang naman ang bahay namin. Tingnan-tingnan lang ang paligid kung may pagbabago ba. Pero wala naman pagbabago. Na-miss ko lang ang maglakad-lakad na kasama ang aking anak. Super miss ko itong bagay na ito. Isa pang aking namimiss ang itong mga bagay ang nakikikain sa mga handaan. Oh, this is Pinoy style. Maraming handaan. Thank you sa pag-imbita. It's church time. Praise the Lord dahil ito naman ay Sunday, unang linggo ng aking bakasyon na andito ako sa service ng Kamanga Church. Thank you Lord dahil nakasama ko kayo naman ulit. Pagpatuloy lang natin ang ating paglilingkod kay Lord. Kalpas makigimong ni Ante Eneng. Manok tawin mo Ante Eneng? 92. Wow! 92! Sana all 92! Napigsapay lang! Umaga naman ulit. Ito ang pinakamaganda pag umaga dito dahil parang little bagyo ito ang Kamanga. Mafoggy siya, hindi nga lang siya masyadong kita dahil late na akong nagising. Pero mas marami ang fog pag mas maaga. Late lang ako. And it's time to coffee time with hubby. Tadadaan! Good morning! Magbibiyahe naman kami papuntang sentro o Ili dahil kami ay pupunta ng Baguio. Dahil bored ang aking anak, magsasayaw-sayaw muna daw siya. Ipakita daw niya ang talent niya. At shout out sa kanyang favorite ninong na palagi siyang inire-refer ng favorite niyang ice cream. Nandito na kami sa sakyan papuntang Baguio. Masaya ka pa dyan pero mamaya niyan susukayan. Dahil hindi sanay. At nandito na kami, nakarating na kami dito sa Baguio. Kasama ang kanyang second cousin na ata niya to. Second cousin na niya. Dito kami makikituloy sa kanilang church. And it's partial time to the city of Baguio. Yayakap daw muna siya kay Jollibee. Kasi hindi niya ma-pronounce. At dito tayo sa kanilang fitting room. Magbibidyo lang. Pero walang pang fitting yan. Bawal ka mag-fitting dyan. Bibisitahin na
ni Naria ang kanyang best friend. Ang kanyang best friend ay ito. Hayan. Yan ang kanyang best friend. Ang pangalan niyan na best friend niya ay Jonggon. Oh, kasi nung 3 years old pa lang siya, pumunta siya dyan sa Baguio, nakita niya yan at hindi niya yan tinigilan hanggat hindi siya nakakasakay. Kaya pinangalanan niyang Jonggon. Bago kami umuwi, syempre, hindi mawawala ang makipaglaro muna dyan sa playground. Sundan-sundan lang natin, i-cherish natin ang moment na kasama pa natin ang ating anak habang na tayo ay nandito sa bakasyon natin. Sulitin natin ang makipaglaro sa kanya. At dito, hindi ko bagay ang magganyan, sumakay ng sidecar, kaya pinapanood ko na lang sila ng aking mother-in-law. Sila na lang ang sakay-sakay dyan. High-tech na pala ngayon ang mga bus. Itong bus na ito na aming sinasakyan pa uwi sa Badok, Partas. May ganito na pala silang patibi. Hindi na maboboard ang mga bata. Katulad niyan, naglalaro si Naria habang kami ay nagbibiyahe. Bye-bye for now, Baguio. This time, andito naman kami ngayon sa church at nakikipagkulitan ng aking anak habang kami ay nagpa-practice. At nabigla na lang ako sa kanyang mga ginagawang ito. Itong mga exercise niya, ewan ko kung saan niya to nakikita o napanood, na ang mag-split, magganyan. Dahil sa tingin ko, hindi pa yan alam ng isang katulad niyang 4 years old nang maganyan. Mag-push up, katulad niyan. Ewan ko kung saan niya yan na kikita. Ito na ata ang magmamana kay Uncle Carlos Yolo niya. Baka ito nangaahon sa buhay namin. Mommy, I love you. Daddy, I love you. Daddy, I love you, meow. Going to church. Welcome. Importante, ruamon tayo tibagbagi tayo, nagiraman tayo, nagiti kakabsa tayo, iti. Ito ay pangalawang Sunday ng aking bakasyon sa Pilipinas. Hello guys, kumusta na kayo dyan? Siyempre hindi mawawala ang ating meriendang paborito ng Pilipino, fishball at kikiam. At ito ang pinaka-exciting sa lahat, ang maghatid sa aking anak sa school. Ito ang kanyang unang araw ng kanyang pagpasok sa school. Nakakatuwa lang tingnan na siya ay papasok na sa school. At kahit hindi na memorya ang pambansang awit ng Pilipinas, tingnan naman yan, nakikipag-lipsing yan. Dahil favorite niya yan na kanta. Kahit hindi niya alam, kahit bulol-bulol siya, kakantahin yan. Favorite niya yan. At ito na sila sa loob ng kanilang classroom at ang kanyang mga classmates. Patingin-tingin pa yan sa akin dahil kala niya ay iiwan ko. At ito naman ang kanyang partner, kawawa naman si Sydney. Ito naman ang pangalawang araw ng kanyang school, si Naria. Dahil
5 araw ko lang siyang mababantayan kasi kaya sinusulit ko araw-araw ang kanyang paghahatid ko sa kanya sa school. Ito, pinaglalaro ko siya, makihalubilo sa ibang mga bata. Oh, ito na naman ang kanyang partner. Kawawa naman si Sydney. Pasensya ka na, Sydney. Baby ko. Sila naman kasi ang favorite niyang kasama. At katulad ng kaugalian, bago umuwi, isang hirit muna para mag-slide. Ito naman ang Naria. pangatlong araw ng kanyang school ni Naria. Sinusulit ko talaga ang paghatid sa kanya dahil kahit hindi niya alam na malapit na akong umuwi dyan, at least maiparanas ko sa kanya na inihatid ko sa kanya. Balang araw, maintindihan mo anak ko kung bakit ako aalis. At bago tayo umalis, maghanda tayo ng aking dadalhin sa Macau. Ito, uong, pambansang pagkain ng mga Ilocano. Joke lang. Ito naman ay ang pang-4 na araw ng kanyang school. Sarap lang sa pakiramdam na nakikita mo ang anak mo na masaya. Masaya siyang nakikipag-participate sa kanyang mga kaklase. Nakikisayaw at nakikita mong nag-i-enjoy sa kanyang pag-aaral. Kasi nung bata tayo, hindi na natin naranasan ito. Hindi ko naranasan ang may nagbabantay. Hindi ko nga alam kung nag-daycare ako eh. Kaya sa mga ganung paraan, iparanas natin sa ating mga anak. At dahil isang taon tayong hindi nakaligo ng baybay, ng dagat, nagaya naman tayo dito sa ating mga kakumarites natin ng Kamanga. Yinaya ko silang maligo. Hindi naman importante kung may marami kang baon, kung may masarap kang mga baon o wala ka man baon. Ang importante ay masaya kayo na pumunta, magbanding at mag-enjoy na maligo, lasapin ang tubig ng baybay. Masaya akong nakikita na ang aking anak nag-i-enjoy siya kahit sa ganitong malit lamang na paraan. At least ay na-enjoy niya na kasama ako, kasama nila ang aking pamilya, kasama niya kami na nag-i-enjoy sa lahat ng bagay. Na kahit anuman ang mga paghihirap o pagsubok man sa ating buhay ay malalampasan natin. Basta kasama lang natin si Lord. Diba? Bago umuwi, napadang kaming bumili ng santol. Itong santol na ito, pag may ganitong maasim, just contact Rosjen Fagarang. Siya ang may pakana dyan. Pero thank you sa palibre. Libre niya yan sa akin. Ang sarap dahil nakakamiss din ang kumain ng maasim. Hi! Ito na ang last day na ihahatid ko si Naria bago ako bumalik sa abroad. Chine-cheers ko talaga ito. Sa mga part na ito, nagpapaalam na ako sa kanya. Ipinapaalam ko sa kanya na ako ay aalis, bibili lang ng chocolate, at sasakay lang ng eroplano, babalik din. Pero nagpapasalamat ako sa kanya dahil ang batang ito may nakakaunawa siya. Hindi siya katulad ng ibang bata na mag-iiyak. Pero ito kahit ganyan siya, naiintindihan niyang at alam niyang aalis ako. And I'm thankful for that. My Naria, my love. Awid mamin? Yogi balay? Ha? Yogi balay. Agro kita balay? Artaning house. Agro kita house? No, tanang balay. No pumanaw na? Bago ako umalis, nag-request ako na
maranasan kong maligo dyan sa Stilway. Pero ang nangyari, hindi ako nakaligo dyan. Dahil ang aking ginawa, nagbantay lang sa mga batang naliligo. Mahirap naman pag iniwan ko silang ako'y maliligo, baka kung ano ang mangyari sa mga batang ito. Paalam, Lawag City Airport. Papunta na tayo ngayon sa Manila and Manila to Macau. Thank you Lord, safe tayong nakarating dito. Bye-bye. Thank you.